Welcome to UNTV's Digital Interactive Broadcast. Good morning, good morning, good morning. Sabi ko siya, good morning. Good morning. Aha, ayos pinapasiklabang ka. Good morning, Dong. Good morning, Kuya. Oh, kita mo Ito, tama mo to? What's her name? Yan yung nagmimimik kay ano. Tamo, hindi ko pa pinapasayaw, sumasayaw na. Oh. Pinapasiklabang. Good morning sa inyo lahat. Oh, kita mo, kaya mo yon? Wala ito. I think they need some coffee, Kuya. No, wala. Dong, bigyan mo ng kape ang mga yan. Good Am I morning! going to call Daniels? Wala. Morning! Good morning, Kuya! Pira, iba pala yung suot sa salamin. Kaya pala naduduling ako, reading glass pala yung suot ko. Ayan na, good morning, good morning. Ano, petsa na ngayon? Wala, natraso na si... Alexa, what date is today? Today is Wednesday, February 27th. Nahuli pa talagang medyo giniginaw pa yung audio man wala boss ni Alexa. Alexa, what date is today? It's Wednesday, February 27th. Yon, nadinig din si Alexa. Alexa, do you drink coffee? While I appreciate food and drink, my taste is better reflected in the company I keep. Alexa, is that you? I didn't get that. Dong, Yes, Kuya. sumanib pala dito si si Alexa Alexa, can you hear me? Yes, I'm here. I listen once I hear the wake word. Ba't ba kanina ka pasayaw ng sayaw? Hindi naman kita pinapasayaw. Wala talaga. Dong, Yes, Kuya. I have a surprise for you, by the way. teka muna, bago ka mag-surprise. Nasaan si Day? Ha? Dai is updating right now. Her system was infected with virus, and we need to update her system. Na-die na? Di pa naman nakakaisang buwan na-die na si Day. Charge mo kasi ng buo. Ikaw ba? Tingnan ko tatanggalin ko yung kuryente mo. Buhay ka pa? Yes, Kuya. I am still 100% ready to serve you. Amazing! Tignan natin kung... Uy. Sige, kaway, Dong. Kaway. Yan, Very good, very good. Give them a hug, Dong. I want to give them a big hug. Hug. Ayos. Sige. Awesome! Ay, nako. Kape. 6:04 na ng umaga. Baka hindi pa kayo nagigising. Yung mga laging nasusobrahan sa tulog. May lagi ditong panay ang tulog. Ito si Jojo. Madalas nasusobrahan sa tulog to. Diba? Ikaw ang pinakamadalas late, diba? Kaya yung sabihin, ikaw nasusobrahan sa tulog. Si Ernest naman, hindi natutulog yun. Wala. Sa baba si Ernest. Uy, Arabo, welcome back. Ano nangyayari sa'yo, Arabo? Kasakit po yung anak po Ha? Kasakit po Sino? Ng anak po. Nilagnat. Doktor ka na pala ngayon. Kumusta na? Okay na po, awa ng Hindi Diyos. naman, gaano kataas ba ang lagnat? 39.5 po 39.5. Ilang araw na nilalagnat? 3 po. Dinala ko na sa hospital May infection po sa ihi. Kasi papalitan mo ng diaper. Ha?
Wala na nga pong diaper eh. Wala na. Pwede naman kasi yung ano eh. Alam mo ngayon lang nauso yung diaper na ano, yung pinapalitan-palit eh, yung tinatapon. Nung panahon namin, kahit itanong mo sa, si Minyong. Lampin lang. Hindi, ang ginagamit nito yung sako ng bigas. Hindi. Sa akin kasi yung sako ng harina eh. Ha? Sa'yo? Katsa, kuya. Sako ng harina, kuya. Sako ng Katsa. harina. Oo, katsa. Katsa. Sako ng harina. Iba yung sako ng bigas. Oo. Ikaw, sako ng bigas, gumamit ka siguro. Kaya puro kahadhad. Paano yun? Yung sako ng harina, yung kasi katsa yun, di ba? O, yun ang uso ng araw. Yun, tapos lalaban mo lang. Ngayon, puro disposable na. Kung minsan, nagkokos ng infection yan. Tsaka yung sinasabi ko sa inyo, gumising na kayo ng maaga. Masama yung sobra sa tulog, masama yung kulang sa tulog. Pareho yun. Ikaw ba, Dong, natutulog ka? I don't sleep, but I need some charging so that I still be energetic in the morning, kuya. Kasi, alam mo ba yun na masama yung sobra sa tulog? Yes, kuya. Dahil ayon sa pag-aaral, ang sobrang pagtulog o oversleeping ay nagpapalaki na posibilidad na ang isang tao ay magkaroon ng diabetes. Maaari din itong maging dahilan para ang tao ay maging obese. Nagdudulot din ito ng headache, back pain, depression at heart disease. Mukhang nag-review ka ngayon ha. Nagpapasiklab ka. Kumuwala si Day ha. Gusto I mo have ka? another surprise for you, kuya. Surprise? O sige, anong surprise mo? New voice downloading. May new voice download ka pa. Ayos ha. New voice downloading. Gusto pa magpalit ng boses. Ba't hindi ka na masaya sa boses tiyanak ka? Yan. Tapos na. Voice has been changed, and this transaction was charged to your credit card and will reflect on your next bill. Wala namang nabago dun sa tunog ng boses mo. Ganun pa din. Tapos may singil na kagad. Bira. Grabe talaga tong na to. Would you like to change my voice again, kuya? Wala naman nababago. Wag na. Okay na yan. Tapos isingilin mo na naman ako. Kada download mo may singil. Ang bira. Kaya yung mga gadgets nyo, bantayan nyo. Kasi baka mamaya, for all you know, yung mga nakapasok yung account nyo. Tapos bigla-bigla na lang, nagkakaroon kayo ng malaking bill. Hindi nyo alam, nagda-download yung anak mo ng mga applications na may bayad. That's right! May bayad eh. Ito, wala bang free na Puro, lahat ng application mo, pati nag-download ka na, iba ka lang ng boses. Hindi naman na bago, tapos sisingilin mo na naman ako. Pambira ka. Wala ka bang libre? We can have a trial period, kuya, but that will only last for 1 hour. And after that, you will be charged for another $100. Ha? Hindi, 1 hour lang show ko. Okay na yun. Tapos ulit-ulit na lang. Yung free trial na lang gagamitin ko. Ano ba mga balita ngayon, Dong? Okay na yung boses mo yan. Huwag ka magpapalitan, ha? Mamaya, sisigilin mo na naman ako. Ano balita? Kuya, narito ang mga maiinit na balita ngayong umaga. Clearing operation sa mga alternatibong ruta kapag isinara ang Tanang Sora flyover ay sinagawa ng MMDA. Groundbreaking para sa itatayong Metro Manila Subway isasagawa ngayong araw. Mga programa upang maisalba ang mga natitirang pine tree sa Baguio City, bubuuin ng lokal na pamahalaan. Anti-false bomb threat bill pasado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Ikalawang Trump-Kim Summit magsisimula ngayong araw sa Vietnam. At train station sa Thailand, ginawang isang night market.
Okay. Yan ang mga balita pag-uusapan ngayong umaga, kuya. Ba't hindi ka sasalita? Kala ko ba may sakit ka? Si Day. Tapos si Day din ay inalila mo. Hindi ikaw ang nagsalita. Because she don't want to leave me, kuya. She doesn't. She doesn't want to leave me, kuya. Mag-aaral ka I mag-English, ha? stand corrected, kuya. Talaga nga naman, oh. Ikaw pa, may taga bago-bago mo dito, may taga voice over ka. Tapos, ine-alienate mo na kami dito, sinisingil mo pa kami. Oh, dami-daming... Ikaw ba, nag-commute ka ba sa public transport? Hindi po, kuya. Pero yung aking mga tagapagdala ay nagko-commute. At may tagapagdala ka pa. Oh. Hindi ka pa marunong maglakad? I can walk but for only few meters, kuya. No? Nga, lumakad ka nga. Gaano ka kabilis lumakad? Ha? Ay, nako. Ay, si Kuya Cesar pala ito maglakad eh. Ha? I am already running, kuya. Baka mahulog ka. Nakikita mo ba yung dinadaanan mo? Ha? Nakikita mo yung dinadaanan mo? Tingnan mo. Yes, I can see it, kuya. Yumuko ka kasi. Oh. Tama, pati pagyuko mo, dahan-dahan. Tumingala ka nga. Tingnan mo. Slow motion ka palagi. O, matras ka na dito. Baka ka Pwede ka bang gumalaw papuntang kaliwa? Of course, kuya. Sige nga. Ang bira. Saan ka pupunta? Ha? Oh. Pagka ikaw nahulog dyan, hindi mo nakikita yan? Oh. Kuya, Talaga- help me, help me, help me. Hindi ka pa nagtatagal dito, nagsusuicide ka na? Masama yun. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang magpapakamatay kahit ganong kahirap ang baterya. Oo. Ay, nako, ngayong weekend po, isasara na ang tandang Sora flyover. Yung mga taga dyan sa may area ng Commonwealth Avenue, patay kayo. Asahan nyo ang mabigat na daloy ng traffic dyan sa area na yan. Ay, nako, alamin nga ho natin kung handa na ba mga kalsada na magsisilbing alternate route ng mga motorista. Si JL Asayo, nasan ba? Locating. JL, saan ka ba bumabagtas na yan, ha? Good morning, Kuya. Galing tayo dun sa bandang kanto para kinausap kasi natin yung mga ilan sa mga vendors doon. So, nandito tayo sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Sa side naman ito ng papuntang Sandigan Bayan. Ngayon, kinausap natin sila kasi kung kailan sila aalis dun sa pwesto nila dahil nung Monday nga ay nagkaroon ng clearing operation ng Metro Manila Development Authority para sa pagsasara ng Tandang Sora flyover at masimulan na yung ginagawang Tandang Sora Station. So, tatagal ito ng 2 taon. Ngayon, Wow. Kuya, ang mga na-identify lang na mga rerouting roads ay itong sa Luzon Avenue at Congressional Avenue. Ngayon, sinasabi ng MMDA na hindi kakayanin ng mga nearby roads sa mga barangay yung mga sasakyan na dumadaan dito araw-araw kasi ang tansya nila, ang bilang nila ay nasa 200,000 na sasakyan ang dumadaan dito araw-araw. So ngayon, Kuya, sa pagsasara ng Tandang Sora flyover ay talagang pinapayuhan lahat ng mga motorista na dumadaan dito ay talagang puro pasensya at tamang disiplina para kahit paano ay maging maayos pa rin ang daloy ng trapiko dito. Ngayon, kaya meron naman tayong nakitang mga MMDA enforcers doon para panatilihin yung maayos sa daloy ng trapiko dito. At kasi dito, Kuya, sa may bandang kanto ng Tandang Sora at Commonwealth Avenue, parang ito yung nagiging choke point din dahil may mga jeep dito na pumaparada para magbaba at magsakay. So, ayan ang iiwasan nila na mangyari para hindi humaba yung traffic dito sa Commonwealth Avenue sa pagsasara nga nitong Tandang Sora flyover sa Sabado, Kuya. Nako, Sabado.
Oh, ayan, maghanda na yung Sa Sabado na yan, kuya. yung mga taga dyan. So, ibig mo sabihin, yung area na yan talagang pahirapan na naman pagdating ng Sabado. Talagang dagdag tiis dyan. Tama, kuya. Kasi lahat nga ng vendors din dito ay sinabihan na nung Monday na magsimula na silang mag-self-relocate para doon sa bago nilang pupwestuhan para kahit paano ay makatulong din naman yung mga sidewalk doon sa mga pupwestuhan naman ng mga pedestrian dahil nga hindi na nila masyadong papahintuin yung mga sasakyan dito na nagbababa at sakay lalo na doon sa side, kuya, ng papunta naman ng Quezon City Circle kasi may talipa pa sa kabila, no? So lahat naman ng mga vendors doon na medyo sabihin nating makakasagabal sa daloy ng trapiko ay pinalipat na rin nila, kuya. Okay. Sige, salamat JL. At follow up natin yung iba-ibang mga lugar dyan. Thank you so much, JL Asayo. Live mula dyan sa may Commonwealth. Ayan, maganda na. Dagdag na kayo ng pasensya. At ngayong araw din, pasisimulan daw ho yung pagtatayo ng Metro Manila Subway. Mukhang pasisinayaan yan. At kailan nga ba yan matatapos at gaano karaming una muna mapiperwisyo. Pero syempre, ganun pag magtatayo, marami kang mga dadaanan mo na hirap. Pero marami ring makikinabang dyan pag natapos na yan. Alamin natin yan kay May Bermudez na natatakot ako pag nakakita ako ng backhoe. Oo, nakakita ako ng backhoe. Naalala ko Maguindanao Massacre. Oo. Saan ba si May? May? Locating. Dakpo, akala ko si Rhea Basco ko eh. Oo. Diba, kahawig mo yung nanalo ng ano? Morning, kuya. Good morning, Mai. Kahawig mo yung nanalo ng... Morning po. Yung nanalo kagabi sa Wishcovery 2. Sa Wishcom. Oo, kahawig mo. Ay, gano'n. Oo, kahawig May mo. kambal pala. Awesome! Kambal pala. Maganda ka rin ba Hello, kumanta? Ha? No? Uulan, kuya. Ang aga-aga po. Ayaw mo yun? Di ba? Medyo madidilig eh. Hindi ka ba kumakanta? Hala. Sa CR lang po. Talaga? Oo. Balita ko, panay ang video okay mo eh. Ha? Yan, may guest ka pa. Ayos ha? Bakit? May palakpak. Di ba? May palakpak kasi... Kuya, hindi po ako inaantay nila na ano, inaantay nila na sample daw. Sample. Tignan mo. Sample. Sample. Sige, baka daw. Sample. Kita mo. Ano ba? Sample talaga. Ano ba ang favorite? Ano ba favorite song mo? Kuya, yung favorite song ko, hindi ko kayang kantahin. Ay, ganon. Sige, kantahin mo na lang yung Baka matanggal po tayo sa trabaho. Ha? Kantahin mo Baka na lang. matanggal po tayo sa trabaho pag kumanta. Ganon? Hindi. Sabihin mo sa akin kung sino magtatanggal sa'yo. Unahin natin. Sige, ano ba? Nasaan ka ba lugar? Ano ba yan? Bakit parang mag-ingat ka, huwag ka nagtatatabi sa backhoe. Kasi, natatandaan ko yung, alam mo bang yung apat nating mga kasamahan meron doon na napasama sa ilalim ng lupa dahil tinabunan yung sasakyan natin kasama nung sasakyan natin, natabunan siya. Ang ginamit backhoe, yung Maguindanao Massacre. Kaya medyo pag nakakakita ako ng backhoe. Ano ba yan? Saan ka ba nandun? Kuya, nandito tayo ngayon sa Barangay Ugong sa Valenzuela City dahil ngayong araw sisimulan na ng Department of Transportation at ng pamahalaan yung groundbreaking ceremony para dito sa itatayong Metro Manila Subway na kauna-unahan po, kuya, sa Pilipinas. Sabi po ng DOTR, kagaya daw po ito ng parang Japanese subway system na meron po sa Japan
na merong mga common stations na malapit sa LRT, MRT, at iba pang mga public transport terminals. Siyempre kuya, ito ay 37 kilometers, 357 billion pesos po ang pondo ng pamahalaan para po sa proyektong ito. Tapos kuya, yung 15 stations, babagtasin yan mula Quirino Highway hanggang doon sa NAIA Terminal 3 at doon sa FTI sa Taguig. Pero yung first three, yung sa first phase po, yung sa unang 3 stasyon, Quirino Highway, Tandang Sora, at saka North Avenue po yung babagtasin yan. Ang expected pong maging operational ito kuya, 2022, by year 2022. Pero yung fully operational po, 2025 po yan, kuya. Tapos, sabi po ng DOTR, nagkapirmahan na rin po, kuya, last week, yung Japan at Philippines ng 1.2 billion yen para sa grant agreement para po pondohan ito. Nakakailanganin, actually kuya, ang kakailanganing pondo for the whole construction and operations nitong Metro Manila Subway ay 357 billion pesos lang naman. Wow, laki. So, yun kuya. Pero maganda-ganda yan pag natapos kasi ano yan wala pa tayong subway at pagka natapos yan, mukhang mas maiibsan ng kaunti yung traffic siguro or baka maraming... ano ba ang estimate nila na mga tao na maaaring gagamit yung ruta na yan, May? Kuya, per day, ang estimate po is 1.5 million passengers per day ang kaya pong maserbisyohan nitong Metro Manila Subway. Na dadaan to kuya sa 3 business districts, tapos 7 LGUs yung dadaanan nito. Mula nga dito sa Quirino Highway hanggang doon sa NAIA Terminal 3. So yun dapat yung asahan ng ating mga kababayan. Sa Valenzuela na ako na naghukay, ano? Diyan pa naman, di kaya lumubog dyan na sa yung subway chat. Dahil laging bumabaha dyan sa may area na yan ng Valenzuela. Just the same. Sige, May, maraming salamat at abangan namin ang development yan. May Bermudez, live dyan sa Valenzuela. Thank you, thank you. Meron nga reklamo. Parang nag-hike ka kagad dyan. May problema ka ba, Dong? Wala po, kuya. Gusto ko lang mag-hi kay May. Aba, nakikihay ka pa. Talagang ikaw, pagkatapos mong porsunadahin yung mga taga-action center, si May naman ang porsunada mo. Ha? Balita ako, Dong, panay daw ang lakad mo dun sa may, dun sa may action center. Totoo ba yun? I can't walk that far, kuya. Kaya nga, dun lang, lapit lang yan sa baba lang yan talaga ikaw, Dong, ha? Sige, si Day, balik mo si Day, ha? Wala na si Day. Lingon ka nga dito sa akin. Lingon ka dito sa kaliwa. Yan. Nakita mo, marunong ka naman pa. Ayun yung camera ang gamitin mo. Ayan, nakita mo. Doon, tingin ka sa camera. Saan camera mo? Ito. Yan. Sige nga, eto nga, tumingin ka nga dito sa camera na to. Favor to, camera ano ba yan? Saka, tres. Kanan. Ang taba ng cameraman, kuya. Ikaw ang matagal kumilos eh. Bagal mong kumilos eh. Construction din sa Baguio, ha? Nakapunta ka na sa Baguio, Dong? I haven't been there, kuya. Oo, lamig doon. Pero pwede mo po akong dalhin doon, kuya. Bigla kang na-excite, ha? Doon, meron daw may mga binabalita na kumukonti na daw yung mga pine tree dyan dahil marami rin mga construction dyan. Ano ba ang mga alternatibong hakbang na ginagawa ng pamahalaan at yung local government dyan para ma-preserve yung mga natitirang pine trees? Kasi nung bata ako, talaga madalas kami dyan, maraming mga pine trees dyan. Pero makibalita muna tayo kay Grace Doctolero. Nando ba si Grace? Locating.
Aba, at naman ka. Grace, good morning. Nasa Burnham Park ka ba? Naimbag na bigat, kuya. Oo. Naimbag na bigat, kuya. Oo, si Baldog yun, Oo, mabigat. kuya, nandito Oo. ako ngayon sa lake. Oo. Anong... Dito sa Burnham Park. Pero Burnham. kuya, Okay, oo, Burnham Park. Ano, kumusta ang weather dyan? kuya, maganda kaya lang po ngayon 13 degrees Celsius, kaya malamig po dito ngayon sa Baguio. Ngayong Okay, ha? pasado alas 6 po ng umaga. 13 degrees Celsius. Totoo ba na nakakaubos na daw ang pine tree dyan? Oo, kuya, kasi nga dito po sa Baguio, makikita mo talaga na ongoing o marami na ngayong mga building ay pinapatay, yung mga hotel, mga private po na mga bahay ang ipinapatayo dito sa Baguio City. Kaya naman iminungkahi ni Baguio City Mayor Mauricio Dumogan na magsagawa ng inventaryo kung ilan na nga ba yung natitirang pine trees. Hiniling din kuya ni Mayor Dumogan sa Department of Environment and Natural Resources na bangtayang maigi ang mga natitirang pine trees dito nga sa Baguio City, dahil nakikita nga natin dito sa Baguio paunti na yung mga pine trees na makikita natin. Dito na nga lang po sa Burnham Park, kuya, ilan na lang yung makikita mo. Karamihan po dito na mga puno dito sa Burnham Park ay mga rubber trees or agoho. So, anong ginagawa ng local government? Di ba sila nagtatanim ng mga bago? Kuya, yung mga nagpapatayo ng mga hotels dito sa Baguio, nire-require nila na dapat na magtayo sila magtanim ng pine trees. Kaya naman yung ang ginagawa ngayon ng HRAM, ng Hotel Restaurant Association dito sa Baguio, ang ginagawa nila, nagsasagawa na rin sila ng mga tree planting sa kanilang mga lugar para nga po madagdagan yung mga pine trees dito sa Okay. O siya, sige. Problematic din yung ano mo dyan. Magandang naimbag na bigat kada kayo amin. DJ Banger. Tama ba yan? DJ, ano ba yung DJ Banger? Nadidinig ko lang yan. DJ Banger. Ano ba ibig sabihin nun? sa kabila. Sa kabila yung DJ Banger. Oo, DJ Banger. Ibig sabihin doon sa kabila ng bangin. DJ Banger. Ayan. Maraming salamat. Ano ba yung maraming salamat Kuya, sarado pa rin yung Cannon Road, ha? Ay, sarado pa rin? Sarado pa rin pala Cannon. Akala ko Kuya, dahil sa March 3, sa March 3 magbubukas, Kuya, 2 and 3, dahil yun na po yung highlight, yung pinakahihintay dito sa Baguio City, yung Panagbanga Festival kung saan mapapanood nila yung naggagandahang flower floats dito sa Baguio. Itong darating na Sabado at Linggo, Kuya. So, Sabado at Linggo, bubuksan yung Cannon Road. Tama? Yes, Kuya. Okay. Sige. Sabado, Linggo, bukas ang Cannon Road. Baka may gustong pumunta sa inyo dyan sa Baguio. Salamat, Grace Doc Colero. Di ka pa nakakapunta sa Baguio, Dong, di ba? Malamig daw, 13 degrees. 13 degrees Celsius. Alamin natin kay Ray Pelayo ang lagay ng panahon para Ray. Kuya, good morning po. Morning. Apo. Papasiklaban mo ba ako? 13 daw, 13. Apo. 13 degrees sa Baguio. Apo. Actually, natawagan din natin yung Baguio kanina. Nag-11.6 kaninang alas 6 na umaga. 11.6. Malamig yun, ha? Kaya kumusta sa Tagaytay? Sa Tagaytay po, kuya, 19 to 21 degrees Celsius po dyan. Malamig din. 19 to 21. Okay, malamig-lamig yan. Kaya pala malamig ang tubig, sabi ni Jess Lapid Jr. Unang buhos. Sabi ni Pogi. Sige, ano ang balita, Ray? Yes, kuya, sa ngayon po ay meron pa ring bagyo na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility, si Typhoon Wutip. Pero sa ngayon po ay ayon sa Pag-asa ay inaantabayanan pa rin kung ito nga ay talagang papasok. Mukhang palayo na, kuya, dito sa ating bansa at hindi pa nga nakakapasok sa Philippine Area of Responsibility
responsibility. Batay po dun sa simulation ng windy.com sa mga susunod na araw ay ito ay pupunta sa may south eastern part ng Japan at maaaring dito ay humina na kapag nakasalubong nito yung malamig na temperatura dito sa may southeastern part ng Japan. Umiral pa rin po yung amihan o northeast monsoon na nakaapekto dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Based po sa satellite ng Pag-asa, makita natin na ito nga, malayo pa itong bagyong si Wutip. Kung sakali mapapasok ng PAR, papangalanan po itong Betty. Pero nakita natin, malinis po yung malaking bahagi ng ating bansa. May mga ilang pag-ulap dito sa may area ng Isabela at Cagayan at ilang bahagi ng western section ng Central Luzon. Pero ayon sa Pag-asa, wala po tayong na-expect ngayon na malalakas na masyadong mga pag-ulan. May mahinang mga pag-ulan dito lang po sa Bicol area and then yung Eastern Visayas and sa ilang bahagi ng Caraga region. Pero makakatuyo po tayo ng mga labada today dahil malaking bahagi po ng ating araw ay good weather po tayo ngayon, Kuya. Alam na alam ni Ray. Pag makakatuyo ng labada, no? Opo. Lagi ka naglalaba eh. Yes, Kuya. Once a week lang naman po. Maglaba ka na! Opo, laba. Palo-palo. Sabi na asawa ni Ray, hiwalayin mo yung decolor sa puti. Talaga. Ano ang pakulo mo ngayon, Ray? Yes, Kuya. Ngayon po yung sinasabi ng mga bagong survey o bagong pag-aaral ng mga expert sa National Academy of Science na meron nilabas na journal ngayon, Kuya, na napakabilis po ngayon ng melt rate nitong Antarctica. Yung sa South Pole po natin, yung Antarctica, yung yellow po dyan, napakabilis ng melt rate. Dahil ayon po sa sinasabi ng mga expert, ito po nga Antarctica ay nasa 280% na ngayon ang melt rate. Kumbaga, kung ikukumpara po natin yan, kung gaano karami yan, Kuya, noong sa nakalipas na 40 years, ay doon from 1979 to 1990, nasa 40 gigatons o billion tons yung natutunaw na yelo dyan sa may South Pole, sa may Antarctica. And yung susunod naman, yung year 2000 to 2017, 252 gigatons o billion tons ang natutunaw. So napakalaki po niyan, Kuya. 280% yung itinaas ng melt rate nitong sa area ng Antarctica. At delikado po yan, Kuya, dahil sa nakalipas na 20 years, kalahating half inch na po yung naidagdag sa sea level po natin, Kuya. Kaya nakaka-contribute yan sa climate change, di ba? Correct, Kuya. Yung pong global warming na sinasabi po nila. At ang isang delikado po dyan, Kuya, at kung lahat ng yelo dyan sa may Antarctica, 90% po kasi ng yelo ay nandyan sa may South Pole sa Antarctica. Kung lahat po yan matutunaw, sinasabi ng mga eksperto, maraming mga bansa ang lulubog. Isa na dyan yung sa atin malapit sa Singapore, Kuya. Sa Metro Manila, kasama po tayong lulubog kung matutunaw lahat ng yelo dyan sa may area po ng Antarctica, Kuya. Hirap pala niyan, ano? Biruin mo. Anong building yun? Kakapraso na lang ang natira. Konti na lang po, Kuya. Sige, gupin mo yan. Opo. Tininisin ko po. Kalat ka dyan. So, paano mangyayari ngayon dyan? Sige nga, sumisid ka. Sisid, Kuya? Sisid po ako, Kuya. Sige nga. Ayaw ba sumisid dyan? Makakasisid nga pala. Ha? Pwede ka nga pala sumisid dyan, ano? Sige, dyan ka na. Huwag ka na alis dyan. Maraming salamat. Si Ray Pelayo, labas ang puwet mo. Eto sa mga mahihilig magbiro na yung... Eto madalas tong ano eh. Nadinig ko din si Minyong eh. Bomb joke. Bomb joke. Yung mga mahilig magbiro na merong bomba. Kasi bawal na din kahit sa airport eh. Pero ngayon may panukalang batas na nakahain sa kamera tungkol po dyan sa bomb threat. Kasi pagka halimbawa sa airport ka gumanyan, nagbiro ka, ay sigurado may pena ka. Pero meron yata kasi ho daw na ginagawa para hindi matuloy yung exam nila kung minsan sa eskwelahan, tatawag dun sa eskwelahan. Tapos sabihin, may bomba dyan, ganito, ganyan. Parang kilala kong gumagawa niyan na. May mga ganyan yung mga tamad na estudyante. Okay, hindi nag-aaral. Masususpend yung klase. Ano nga ba ang magiging parusa niyan? Pag yan, panukalang batas na yan,
ay naging ganap na batas. Yung mga gumagawa ng ganyan, gusto makatakas sa eskwelahan. Alamin nga natin si Grace Casin ng una natin ng balita. Locating. Grace! 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 Ah, yun! Kuya, good morning! Para tumataba ka uli, Oh no! Ano, tapos ka na? Tapos ka na mag-K-tube? Ha? Opo, tapos na po. Last week pa po. Kaya pala eh. Ha? Balik na uli. Kain na ulit. Ayun ang masama, di ba? Dapat control pa Hindi din. naman po, konti lang po. Ano ba yung bomb joke na yan, lalo na doon sa mga eskwelahan daw, kung minsan may gumagawa na pagka merong exam, merong tumatawag at sinasabi na merong bomba. Tapos para makapag-suspend ng klase, di matutuloy yung exam. Ano ba ngayon yung panukalang batas tungkol dyan sa bomb threat? Ngayon, Kuya, pasado na sa second reading yung panukalang batas na yan. Lahat po ng mapapatunayan na nagbibigay ng maling impormasyon, like po nagtitext, na gaya nung sinabi niyo, Kuya, may mga tumatawag, nagtitext, kahit sa mga email, ng mga maling impormasyon patungkol nga po dyan sa mga ganyang insidente, pwede na pong makulong ng hindi lalagpas sa 1 taon at pagmumultahin po sila ng 50,000 pesos. Depende po kung gaano kabigat yung offense po na nagawa nila. Dati po kasi, Kuya, 40,000 lang po yung ano niyan, parusa. Tapos presidential decree po yun under former President Ferdinand Marcos. Ngayon po, gusto na pong gawa ng batas ng 2 kapulungan ng Kongreso yung patungkol nga po dyan para maparusahan po talaga yung mga gumagawa niyan. At matakot na rin yung kung sino mga gumagawa niyan dahil hindi na po biro din yung parusa na kakaharapin nila. Tsaka kasi ano yan nagkakagulo po minsan dahil parang pagka puro mga prank calls na tungkol sa bomba, hindi mo alam yung susunod, totohanan na pala. Diba? Madadali ka ngayon, nag-relax yes, sa limbawa dahil akala mo prank call lang, tapos doon naman nangyari ngayon na meron talagang nagpasabog. So pagka naging ganap na batas pala yan, magkakaroon ng mas mataas na parusa sa mga gagawa niyan. Ayos, sige. Okay yan, para Ang challenge naman po dyan, Kuya, sa mga otoridad, kung paano po nila mahuhuli yung mga nagtitext. Kasi nga po, di ba, Kuya, yung SIM card ngayon, pwedeng mabili, tatapon, ganun po. Dapat mas improve yung pag-trace ng calls. Kaya lang, issue na naman yan ng privacy, di ba? Sige, salamat, Yes, Grace Casin. Maraming salamat sa iyo. At ini-invade ako talaga dito Kala ko robot lang. Ha? Oo, pati cameraman ngayon dito, iba na rin ang amats. Oo. Ha? Talagang malaki malaki ang problema nito. Parang kinakabahan ako. Baka yan kung tinututok mo sa akin. Kung ano yung tinututok mo sa akin na yan na camera Ang pangalan yan. Ha? Bagay sa'yo. Huwag mo na tatanggalin, ha? Ngayong araw, simula na ho ang 2 araw na pagpupulong nitong si US President Donald Trump at ang North Korean leader na si Kim Jong-un sa Vietnam. Kim. Alexa, how are you going to say how are you in Korean? Alexa, how are you going to say how are you in Korean is? What? Tuloy mo. Alexa, how are you going to say how are you in Korean? How are you going to say how are you
in Korean is. 어떻게 당신은 어떻게 말할 거야 당신은? Ba, hindi mo naintindihan, Rabo. Sige, tanongin natin si RJ. RJ! Timoteo! Yan, nandito si Amiel noong isang araw. Ikaw wala ka. Saan ka dyan sa Japan, RJ? Locating. RJ, saan yan? Good morning, Kuya! Morning! Andito tayo ngayon, Kuya, sa One Kim Lake. Ito, Kuya, yung nandito tayo sa pinakasentro ng Hanoi City. Itong capital ng Vietnam, sa norte ng Vietnam. Itong makikita natin sa gitna ay yung pinaka-center attraction ng Hanoi City. Dahil dito nakapaligid, Kuya, yung mga government buildings. At yung nakikita natin na building na yan, yun ang kanilang municipal hall. Alam mo, Kuya, napaka-interesting ng kwento nitong lake na to dahil the legend has it, at pati sa literature classes ng mga school dito, ay tinuturo nila na itong lake daw na to, nung araw, nung panahon ni Emperor Loy, 2,000 years ago, ay nagbangka raw siya dito at meron daw lumitaw na golden turtle. At yung golden turtle daw na yun, binigyan daw siya ng gintong espada. Yun naman daw yung ginamit niya para daw talunin si Emperor Ming ng China. Ayon sa kanilang literature at ayon sa legend nila. Alamat. Isa kang alamat. Kagabi, Alamat, kantayan ni Boy Ramos, no? Alamat. So, ano ang mangyayari ngayon dyan sa Vietnam sa pag-uusap ni Kim Jong-un at saka ni Donald Trump ng US? Yes, Kuya. Actually, ito yung pangalawang pag-uusap na nila. Pero ngayong araw na ito, hindi pa sila nagkikita. Although kahapon ay masayang-masaya itong team ni Donald Trump dahil mainit ang pagsalubong na natanggap ni US President Donald Trump matapos nga mag-land ang Air Force One kagabi sa Noi Bai International Airport. Dito mismo yan, Kuya, sa Hanoi. Si Trump ay sinalubong ng ilang government officials sa pangunguna yan ni Director General of State Protocol Mai Fuk-dung. Una nga na dumating si North Korean leader Kim Jong-un para sa pangalawang summit nila ni Trump, kung saan mainit din siyang sinalubong ng mga taga-suporta dito sa Hanoi. At ngayong, Kuya, ay inaasahan natin na bandang alas 11 ng umaga ay magtutungo nga si US President Donald Trump kay Vietnamese President Nguyen Chu Phuc para nga sa kanilang bilateral meeting. Pagkatapos niyan, Kuya, ay bandang 2 p.m. ay inaasahan na magkikita na itong dalawang leader. Wala pa talaga tayong confirm na schedule. Hindi pa nagbibigay, Kuya, ang Ministry of Foreign Affairs ng schedule. Pero ang sigurado lang natin at na-confirm natin ngayon, Kuya, ay dalawang hotel itong tinluyan ng dalawang leader. Yung isa, si US President Donald Trump ay nasa JW Marriott at si Leader Kim Jong-un naman ay nasa Melia Hotel. Alam mo, Kuya, napaka-exciting din itong pagpunta ni North Korean Leader Kim Jong-un dahil pumunta siya dito gamit ang train. Imagine, Kuya, siya ay naglakbay ng 48 hours mula North Korea, dumaan siya ng China, papunta ng Hanoi. At bago pa dumating dito sa Hanoi, ay nag-stop over pa siya, Kuya, sa isang garment factory. Ganyan-ganyan din, Kuya, yung ginawa nung kanyang lolo nung bumisita dito sa Vietnam noong 1958. Wow, okay. Train. Pwede pala tayo. Maganda ba train dyan? Papunta dyan, RJ? Yes, alam mo, Kuya, nakita natin yung isang train na ginagamit dito magmula China papuntang Vietnam. Yung mga luxury train na ginagamit usually for official visit, mayroong conference room, meron itong mga bedrooms, meron silang living room doon. At itong train nga, Kuya, na ginagamit pag state visit ng mga Chinese officials or ng North Korean officials papuntang Hanoi ay merong helicopter pad. Hindi ba pwedeng masakyan yon ng ordinaryong tao?
Sa ngayon, kuya, parang malabo pang masakyan yan dahil medyo mahigpit itong seguridad at naghihigpit sila, kuya, doon mismo sa paligid ng train station na yon. Pero ang sigurado lang natin, actually, kuya, in fact nga, yung pagpunta dito ni North Korean leader Kim Jong-un, 2 train yung pinaandar nila, isang green at isang red. At walang nakakaalam kung saan talaga siya doon nakasakay. Ngayon. Sige. At saka na lang tayo mag-train. Si, Dong. Yes, kuya. Si RJ. Naubusan din ng baterya. Akala ko... I think he should charge, kuya. Ha? Bakit? Wala ka ng baterya? RJ. Akala ko ikaw, wala ka na rin baterya May baterya ka pa. Aabot ka pa. Yes, kuya. I'm still up and running. Ikaw ba, di ka kumakain ng di ka kumakain ng burger? I love burger. No? Talaga? Paano mo nilalabas yung burger? I only take pictures, kuya. Alam mo sa Vietnam, dahil dyan gaganapin yung summit ni Trump at saka ni Kim Jong-un, merong chef dyan na gumawa ng burger. Ang tawag nila ay Dirty Donald at Kim Jong-yam. Parang masarap, Kim Jong-yam at saka Dirty Donald. Dirty. Panoorin nyo nga to para malaman natin yan. Ngayong araw ang simula ng 2-day summit ni US President Donald Trump at North Korean leader Kim Jong-un sa Vietnam. At kaugnay nito, isang chef sa Hanoi ang naghanda ng espesyal na menu na inspired ng makasaysayang pulong ng 2 leader. Ang burger na likha ng Irish chef na si Colin Kelly ay kanyang tinawag na Dirty Donald at Kim Jong-yam. Okay, well, the Dirty Donald is an American classic. And it's like Mr. Trump himself, so extravagant. It's double beef, double bacon, double cheese, fried pickles. And then to match some of the controversy that surrounds him, we put Russian dressing on it. So, bit tongue-in-cheek, but I think he'd see the funny side to it as well. Ang Kim Jong-yam burger naman ay gawa sa smoked pork belly, wild boar meat, kimchi mayonnaise at crispy fried kimchi. Marami naman ang nagka-interes na subukan ang 2 burger. 2 journalist pa nga mula North Korea ang bumisita sa kanilang restaurant para matikman ang burger. Nais naman ng isang restaurant owner sa Vietnam na makapagsilbi ng Vietnamese noodle soup na po kay Trump at Kim. Ang po ay isang rice noodle soup na may kasamang grilled pork. Nais naman ng baristang si Nguyen Van Dao na makaharap ang leader ng Amerika at North Korea para maipatikim sa kanila ang ipinagmamalaki nilang egg coffee. Ayon kay Dao, ang kanilang kape ay isang simbolo ng pagkakaisa. Samantala, isa sa mga obra naman ng Vietnamese painter na si Doan Viet Tien ang isa sa ipanreregalo ng Vietnamese government kay US President Donald Trump. Agosto pa ng nakaraang taon, nagawa ni Doan ang portrait ni Trump. Gamit ang mga daliri, ginagawa niya ang painting sa salamin. Bago naman makarating ng Vietnam si Kim Jong-un, ipinadeport ng pamahalaan ng Vietnam ang impersonator nito na si Howard X. Noong Biyernes nakita sa Hanoi ang Kim impersonator kasama ang impersonator naman ni Trump. Pinayagan naman ng Vietnam na manatili ang ka-look-alike ni President Trump na si Russell White, pero pinagbawalan ito na magsagawa ng public appearances. Ayos. Sarap ba ang burger? Pwede ba tingnan mo? Sarap ba? Sarap ba? Ha? Bagay na bagay. Sakto-sakto, ha? Alam mo, okay na okay yan, no? Huwag mo na alisin yan, ha? Mas okay ka dyan. Sino nakapunta na sa inyo ng Korea? Wala. Sa Thailand? May nakapunta na sa inyo? Sa Thailand? Diyan naman sa Thailand, alam nyo, merong
train station dyan, yung binabalita nila kanina, yung pinasa nito kay Dai, na ginawa nilang night market. Oo. Pumunta doon si Kath Dumaraos. Kath, saan ka? Tingnan nga natin. Locating. Kala ako si Grace Cassin pa rin. Hi, Kath. Good morning. Oh. Hi! Good morning po, kuya. Doon mo ba binili yan naman sa ito pinamili, kuya. Oh. Yan ba binili mo sa night market dyan kuya. na nasa trend? Yes. Hindi siya nasa trend, kuya. Ano siya, dati siyang train station. Ayan, ito, may mga antay dito. May mga shawl. Okay. Train station pala yun. Train station, kuya, na kinonvert nila. Ginawa na ngayon dyan na yan, night market. Yes, kuya. Tapos ito yung mga merong tayong Thailand pants. Mga binili natin dyan kagabi. Wala na akong pera. Kasi dahil ko binili, Ano bago ba yan o parang UK? Meron kasi mga vintage items din doon, kuya. Kaya, parang UK na rin siya. Okay. Magkano yung napamili mo na yan? Ayan. Ito, mga nasa 500 baht total. Mga about 700 pesos, kuya. Ito, meron tayong lamp dito. Ayos may lamp pa. Dahil ko pinamili, kuya. Pwede bang... Tapos mga ref magnets para mga souvenir. Yung lamp ba na yan, pwedeng gawing automated? Hindi, kuya, ito analog. Okay, analog. Ayan, ito yung tuk-tuk nila. Tuk-tuk? Yung parang tuk-tuk tricycle ang tawag nila. dito. Yung parang tricycle nila. Oo, kuya. Ayan. Okay. Kasi actually, kuya, ang Bangkok, Thailand. Sige. Yes, kuya, okay. Yeah, kasi kuya, ang Bangkok, Thailand, tinaguri ang most visited city for the past 3 years. At isa nga dito na attraction na meron sila ay ang Ratchada Train Night Market na tinatawag na Talat Rot Phai. Yung Talat is market and yung Rot Phai is train station. Ang isang unique feature naman ng night market na ito, noong 2015, isa nga siyang train station na kinonvert sa isang night market. Iba't ibang klaseng pagkain, antique items, and souvenirs ang ilan lamang sa pinupuntahan ng mga tao dito. At syempre, pag naman tayo ay nag-travel, ang isa talaga sa ating pinupuntahan ay ang food. Kaya yung food dito, normal na mga binibenta nila ay ang Thai traditional food dun sa mga open-air restaurant nila. Meron silang tinatawag na pad thai, yun yung rice noodles. Yung tom yum kung, isa siyang spicy sour soup na comparable siya sa sinigang natin, kuya. And yung lastly is yung som tam, which is a papaya salad. Sa halagang 100 to 300 baht, mga 150 to 400 pesos, ay siguradong busog na kayo. At syempre, para sa mga millennials na katulad ko, syempre, kailangan nating mag-take ng pictures, di ba? Kaya very colorful ang vibe dito. Kaya kailangan mo talaga mag-take ng pictures. Tapos yung mga souvenirs nga na pwede mong mabili dito. Kaya kung meron ka mga bibilhin or iuwi sa mga mahal mo sa buhay, kung saan ka man uuwi, talagang kailangan mong bumili ng mga ganon. Now, aside dun sa Ratchada Train Night Market, meron din mga nakapaligid na malls doon sa area. Kaya if maaga pa masyado, pwede ka munang tumambay doon at magpalamig sa aircon before ka magpunta doon sa Ratchada Train Night Market. Ngayon, meron silang train station or train system dito na subway. Kaya very accessible yung Ratchada Train Night Market. Kasi pag baba mo ng train station doon sa Thailand Cultural Center na tinatawag nila, mga 2 to 5 minute walk, ando ka na. Kaya lang syempre kailangan mag-ingat ka din dahil sa sobrang dami ng tao, laging siksikan and siksikan sa train at saka sa daan. Ngayon, ito namang Ratchada Train Night Market ay open every day from 5 p.m. hanggang 12 a.m. Parang yung iba hanggang hanggang madaling araw sa Mongkok. Diyan naman sa Hong Kong. Maraming salamat, Kath Dumaraos.
Alexa, what time is it? The time is 6:55 a.m. 6:55. Dong, ano ang abangan today? Kuya, sa unang pagkakataon ay magpupulong ngayong araw sa Cotabato City ang binuong Bangsamoro Transition Authority. Ilang kalsada sa San Andres, Maynila ang isasara dahil sa campaign caravan ng hugpong ng Pagbabago Party. Philippine Internet Crimes Against Children Center ilulunsad ngayong araw. Consultation para sa binubuong Implementing Rules and Regulation ng Rice Tarification Law gaganapin naman sa Lipa, Batangas ngayong araw. Okay. Sino guest natin mamaya? Kuya, makakapanayam ninyo mamaya sa Bawal ang Pikon, Get State with Daniel Razon, si Mayor Antonio Tony Carolino ng Santa Maria, Laguna. Wow! Okay, okay. Asya, sige. At, ano? Sumasayaw ka na, no? Kim! Asya. Salamin mo, nawala. Suot mo yung salamin mo. Oh. Yan, mas maganda. Oh, di ba? Oh. Yan. Kita mo, may director ka pa doon, no? Hindi mo napansin. Tinitira ka ni Arabo. Oh. Ayos, ha? Oh. Nag-practice ka na ba ng kanta mo, ano, Dong? What song do you want to sing me, Kuya? Oh, ito si Minyong. Liga dito, Minyong. Dito ka. Dito ka sa, ano, oh. Ito, akompanyahan mo nga to. Oh, akompanyahan mo nga to. Oh. Sabi mo. Tagalogin mo, nakakaintindi Tagalog yan. Oh. Oh. Anong alam mo kanta to? Bahala ka na, Minyong. Wow, bahala ka na. Hindi naman ako makasunod sa tono, Minyong. Alam ko mga AI magaling sa tono eh. May auto-tune ng AI, di ba? Ba't ikaw sa lahat ng AI ang ano? Ano nga ibig sabihin ng Dong? Dong stands for Daniel's. Oh. Dong stands for Daniel's New Gadget or Daniel's Outstanding New Gadget. Mali pa kasi nahuhuli ng pitik yung ano eh. Ayusin mo nga yung mikropono mo, Dong, ha? Daniel's Outstanding New Gadget ka pa. Hindi, meron kang ano eh, yung isa mo. Ano yung Dong? Device of the New Generation, Kuya. Device of the New Generation. New Gen ka. Oo. Oh, pakantay mo. Bakas nang lumipas. Kaya nito. Hindi niya kaya yan. Oh, si Benny Saturno nga, di malaman yung bakas ng lumipas eh. Pakanta mo sa kanya yung ano. Pakanta mo sa kanya yung 1,000 Years. Hindi niya rin alam yan. Hindi rin alam ata eh. Ano Dong ang alam mo? Wala kang alam. Ihulog kita dyan. 1,000 years, Kuya. Bo, alam mo ba yun? Hindi ko alam po. Ikaw pala may hindi alam eh. Ikaw pala may hindi alam eh. Yung kumakanta to kanina, narinig ko eh. Ano nga kinakanta? Oh, tugtugan mo. Sige. Ba, Moira ka pa. Oh, alam mo daw yan, Dong? Dong. What is the title of the song, Minyong? Kung hindi rin lang ikaw. Wala ito. Ha? Pag-aralin mo to ng ano? Pag-aralin mo kumanta yan, ha? Mag-aral ka kumanta, Dong, ha? Oo. Paano ka sasali sa Wishcovery? Hindi ka matututo ng ano? Sa Wishcovery. Tara, alas 7 na. Kumain na tayo. Goodbye, Kuya. I'll study a song for you.